Magandang araw! Ako muli, si Teacher Hana, ang inyong guro sa ika-4 na baitang. Pag-aaralan naman natin ngayon ang Module 7 sa ikatlong markahan ng Homeroom Guidance na may pamagat na Be Aware, Stay Safe. Tara na at ating pag-aralan at gawin ang mga gawain sa module na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang iba't ibang paraan ng pangangalaga at kaligtasang pansarili kabilang na ang paggamit ng social media. Pangalawa, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pangangalaga at kaligtasang pansarili. At pangatlo, na ipapakita ang kakayahan sa pangangalaga at kaligtasang pansarili. Ang module na ito ay gagawin ninyo sa unang linggo ng ikatlong markahan. Ito ay gagawin ninyo sa loob ng 60 minuto. Ang mga kagamitan na kinakailangan ay ang mga sumusunod. Una, worksheet or blank paper. Pangalawa, kinakailangan nyo rin ng kagamitang pangkulay. At ang pangatlo, kinakailangan nyo rin ng ballpen o kaya naman ay lapis. Dito na tayo sa panimulang bahagi ng inyong module. Nararamdaman nyo ba, mga bata, na kayo ay ligtas sa inyong tahanan? Nararamdaman din ba ninyo na kayo ay ligtas sa paaralan? O maging sa pamayanan na inyong tinitirhan? Alam nyo ba kung paano poproteksyonan ang inyong mga sarili kapag kayo ay nahaharap sa panganib? Ang module na ito ay gagabayan kayo kung paano mo mapoproteksyonan ang inyong mga sarili kapag kayo ay nahaharap sa mga hindi komportabling sitwasyon o kapag kayo ay mahaharap sa panganib. Bago natin tuluyang pag-aralan ang module na ito, magbalik-aral muna tayo sa ating ginawa sa Module 6. Sa Module 6, gumawa kayo ng mga gawain na may kinalaman sa tamang paraan ng pagpili ng karerang inyong tatahakin o yung mga profesyon at mga choices na gusto nyong piliin sa hinaharap. Pinag-aralan din ninyo kung gaano kahalaga ang patnubay ng inyong mga magulang at tagapangalaga sa tamang pagpapasya. Ibig sabihin yan, pinag-aralan ninyo kung ano ang naitutulong ng inyong mga magulang para kayo ay magkaroon ng tamang desisyon. Naalala nyo na ba, mga bata, ang inyong ginawa sa Module 6? Magaling! Kung naalala nyo ito, tayo nang pumunta ngayon sa ating gagawin sa Module 7. Gawin natin ang Let's Try This activity. Basahin muna natin ang panuto isa-isa. Sabi dyan, ang una mong gagawin ay tingnan ang larawan. Yan, makikita mo ang larawan ng isang mapa. Ito ay mapa mula sa tahanan papunta sa paaralan. Ipinapakita dyan ang madadaanan ng bata kapag siya ay pupunta sa paaralan mula sa kanilang tahanan. Makikita mo dyan na ang bata ay may makikitang bundok o madadaan ng bundok, puno, at pagkatapos siya ay tatawid ng tulay, at meron din siyang makikita o madadaan ng dagat bago siya makapunta sa kanyang paaralan.
Ngayon naman, ang gagawin mo ay mag-imagine, so kailangan mong ipikit ang iyong mata. Nakapikit na ba ang iyong mata? Ngayon, habang nakapikit ang iyong mata, i-imaginein mo na ikaw ay naglalakad mula sa inyong bahay papunta sa paaralan. Isipin mo kung ano-ano yung mga madadaanan mo at makikita mo habang ikaw ay naglalakad mula sa inyong tahanan papunta sa paaralan. May mga nadadaanan ka bang bahay? May nadadaanan ka bang bundok? May nadadaanan ka bang puno? Meron ka bang nadadaanang mga aso? May nadadaanan ka bang mga sasakyan? Yan. Imaginein mo lahat ng iyong mga maaaring daanan o makita sa daan papunta sa inyong paaralan. Ngayon, nakarating ka na ba sa inyong paaralan? Kung nakarating ka na, maaari mo nang idilat ang iyong mata. At ngayon, gawin na ninyo ang pangalawang panuto. Sa isang papel, isulat mo daw ang iyong mga nakita habang ikaw ay naglalakad mula sa inyong bahay papunta sa paaralan. So, isulat mo lahat ng nakita mo. Pagkatapos ninyong gawin ang Let's Try This activity, sagutin natin ang processing question. Ang unang tanong, what are the possible difficulties that you will meet as you walk from home to school? So dito, ang gagawin ninyo, isusulat ninyo yung mga posibleng makapagpahirap sa inyo na maaari ninyong maranasan kapag kayo ay naglalakad mula sa bahay patungo sa paaralan. So dito sa number 1, isusulat ninyo yung mga bagay na sa tingin ninyo maaari kayong mahirapan habang naglalakad kayo papunta sa school o yung mga challenges na inyong maaring maranasan habang kayo ay naglalakad papunta sa paaralan ninyo. Halimbawa, di ba, kunyari, may nadaanan kayong mga aso. So, maaaring makapagpahirap sa inyo yon. Ilagay ninyo, kapag mayroon po akong nadaanang aso, kinakailangan ko pa pong huminto. O, pwede nyo ring ilagay, kapag meron po akong nadaraan ng mga sasakyan. Di ba? Nakakapagpapahirap sa inyo yon. Pwede ring kapag ka po tatawid ako ng kalsada, pwede din yon. O kung halimbawa naman, ang naisip mo, madilim pa nung umalis ka sa inyong tahanan, o ilagay mo yon. Kapag ka po naglalakad po ako ng madilim pa ang daan. O, pwede rin makapagpahirap sa inyo yon. Lahat ng mga posibleng pangyayari na maaring makapagpahirap sa inyo habang kayo ay naglalakad mula sa inyong bahay patungo sa paaralan ay isusulat ninyo. Yun sa tingin ninyo magiging sagabal sa inyo kapag kayo ay naglalakad mula sa bahay papunta sa paaralan. Lahat ng magiging sagabal bago ka makarating sa paaralan ay iyong isusulat. Naisulat mo na ba? Dito na tayo ngayon sa pangalawang tanong. How will you protect yourself from any danger that you will face in going to school from home? Dito naman, ang gagawin mo, isusulat mo naman kung paano mo mapoproteksyonan ang iyong sarili sa anumang panganib
na kakaharapin mo sa pagpasok sa paaralan mula sa inyong bahay. So ano-ano yung mga gagawin mong pag-iingat at paano ninyo po proteksyonan yung sarili ninyo para hindi kayo or para makaiwas kayo sa panganib, anong gagawin ninyo? O po pwedeng magpapahatid na lang kayo sa inyong mga magulang o sa mga nakakatanda kasi makakaiwas kayo nun sa panganib. Ano pa? Kung halimbawa may makita kayong aso, o pwede nyong ilagay, hihinto po muna ako sa paglalakad. O kung madilim naman ang daanan ninyo, pwede nyo namang ilagay na maghihintay po ako ng makakasabay sa daan. O lahat ng sa tingin ninyo ay maaring makatulong sa inyo para makaiwas kayo sa panganib ay ilalagay ninyo dito sa number 2. Kung ikaw naman ay tatawid sa kalsada, o pwede mong ilagay dyan, nahihintayin ko po munang mag-stop ang kulay sa stoplight bago po ako tumawid. O hihintayin mo muna yung kulay pula na stop ang ibig sabihin sa stoplight bago ka tumawid. Po pwede din yun. O kaya po pwedeng ilagay mo dyan, magpapatulong po ako sa traffic enforcer para po makatawid ako sa daan. O, lahat ng sa tingin mo ay makakatulong sa inyo para makaiwas sa panganib, ilalagay nyo po dito sa number 2. Dito tayo sa Let's Explore This na may pamagat na stay safe o manatiling ligtas. Ang gagawin ninyo ay una, pipili kayo ng isang senaryo sa mga ibinigay sa baba. Babasahin natin mamaya. So, pipili kayo ng isa doon sa mga senaryo na ibinigay kung saan sa tingin mo ang iyong buhay ay maaring mailagay sa alanganin o sa panganib. So, pipili ka lang ng isa kasi may tatlong situation dyan o tatlong senaryo. Pipili ka lang ng isa na sa tingin mo ay maaring mailagay ang iyong sarili sa panganib. Pagkatapos, pag nakapili ka na, ipapaliwanag mo lang kung paano mo haharapin ang sitwasyon na iyong pinili. So, ilalagay mo lang dyan kung ano ang gagawin mo doon sa pinili mong sitwasyon. Ano-ano ba yung mga senaryo na pagpipilian? Ito po yun. Una, naiwan ka sa inyong tahanan kasama ang iyong nakababatang kapatid nang biglang may kumatok sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? So, yan yung una mong pagpipilian. Yung pangalawa, nalaman mo daw mula sa iyong mga magulang na may isang taong nakatira sa inyong barangay ang nag-positive sa COVID-19. So, ano ang gagawin mo? O, yan yung pangalawang pagpipilian. Tandaan nyo ha, tatlong senaryo to, isa lang ang pipiliin. Ang pangatlo, ginawan ka daw ng social media account ng iyong nanay sa tulong at gabay niya. So, kahit may social media ka, gagabayan ka pa daw ng iyong nanay. At dahil nalaman ng kaklase mo na meron kang social media account at siya ay wala, kinausap ka niya na kung pwede, ay makita daw niya ang iyong social media account at kung pwede daw na maggamit niya ito dahil gusto niya daw maranasan kung paano gumamit ng social media. So, ano ang gagawin mo? O, pipili ka lang dyan sa tatlo. Ano sa tingin mo sa tatlong yan ang sitwasyon na
maglalagay sa'yo sa panganib o maglalagay sa'yo sa isang alanganin na sitwasyon. Pili ka lang ng isa. May napili ka na ba? O ngayon, kung may napili ka na, ilagay mo sa isang papel ang iyong napili. O ilagay mo dyan. Ang napili ko po ay ang senaryo. O sulat mo, A ba, B or C? Pag nasulat mo na kung anong senaryo ang napili mo, ipapaliwanag mo naman kung ano ang gagawin mo kapag nangyari sa'yo ang sitwasyon na yan. Halimbawa, letter A ang napili mo, nilagay mo, ang napili ko po ay ang senaryo A. Ang gagawin ko po ay ilalak ang pinto ng aming bahay at hindi ko po papansinin ang kumakatok, lalo na kung hindi siya nagpapakilala kung sino siya. Pwede yung iyong ilagay. O ikaw, ano ang gagawin mo kapag yun ang napili mo, yung scenario A? Kung yung scenario B naman ang napili mo, ano naman ang gagawin mo pag nalaman mong mayroong COVID positive sa inyong barangay? O, yun ang ipapaliwanag mo. Ganon din kung ang letter C naman ang napili mo, ipapaliwanag mo kung ano ang gagawin mo kapag hiniram ng kaklase mo ang iyong social media account. Sulat mo ang iyong sagot. At kapag naisulat mo na ang iyong sagot, gawin na natin itong processing question. So, unang tanong dito sa processing question, how did you come up with your response to the given situation? Paano mo daw naisip ang iyong naging tugon o yung naging sagot mo sa ibinigay na sitwasyon? Ano daw ginawa mo? Bakit daw sa tingin mo yon ang naging sagot mo? So, pwedeng ilagay mo dyan. Inisip ko po muna yung mga maaring maging resulta ng aking gagawin bago ko po nilagay ang aking sagot sa tanong. Pwede ding tinanong ko po muna ang opinyon ng aking nanay, ng aking nakatatandang kapatid, bago ko po nilagay ang aking sagot. Pwede rin ilagay mo, inisip ko po muna kung ano ang makakabuti para sa akin, bago ko po nilagay ang aking tugon sa sitwasyon. Paano mo ba naisip yung sagot mo doon sa mga sitwasyon na napili mo? Yun ang ilalagay mo dito sa number 1. Pagkatapos, kapag meron ka ng sagot, dito na tayo sa number 2. Ang pangalawang tanong, what is the importance of knowing how to respond in times of danger? Ano daw ang kahalagahan na alam mo kung paano tumugon sa oras ng panganib? Bakit nga ba mga bata, kinakailangan na alam mo kung paano tumugon sa oras ng panganib? Dapat ba alam ng mga batang kagaya nyo kung ano ang gagawin kapag ikaw ay nahaharap sa panganib? O kung opo ang sagot ninyo, bakit sa tingin ninyo mahalaga ito? Pwede mong ilagay dyan, sa tingin ko po, mahalaga po ito para po alam ko kung paano ililigtas ang aking sarili. Sa tingin ko po, mahalaga ito para po alam ko kung ano ang gagawin ko kapag naharap na ako sa isang mapanganib na sitwasyon. Dapat po alam ko po ito
para hindi ako natatakot kaagad kapagka humaharap ako sa panganib. Dapat po alam ko ito para nakakapag-isip po ako kung ano ang aking gagawin. O bakit nga ba mga bata mahalaga na alam ninyo kung paano kayo tutugon o kung ano ang gagawin ninyo kapag kayo ay nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon? Okay, may sagot na ba kayo mga bata? Very good. Natapos niyo ulit ang isa pang gawain. Ngayon ay pag-aralan natin at tandaan ang bahaging ito ng inyong module. Dito na tayo sa Keep in Mind na may pamagat na Personal Care and Safety o pansariling pangangalaga at kaligtasan. As a child, you have the right to always feel safe. Although your parents and other adults around you are responsible to ensure your safety, you should also develop independence and a sense of personal responsibility to protect you from harm. Ibig sabihin yan, bilang isang bata, karapatan mo daw na maramdaman na ikaw ay palaging ligtas. Kahit na may mga magulang ka o may nakatatanda sa inyong paligid na sinisigurado na kayo ay ligtas, kinakailangan din na ma-develop mo sa iyong sarili ang independence at sense of personal responsibility. Ano ang ibig sabihin nito, teacher? Bilang isang bata, kailangan din marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Marunong kang ipagtanggol ang iyong sarili. Alam mo ang responsibilidad mo sa iyong sarili na kinakailangan mong protektahan ang sarili mo laban sa mga panganib at pinsalang iyong kinakaharap. Kailangan marunong kang makiramdam kung kailan mo ba kailangang tulungan ang sarili mo dahil humaharap ka sa panganib. Dapat alam mo kung anong aksyon ang gagawin mo. Marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Alam mo kung paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili. Sunod. To help you easily understand and practice personal care and safety, keep this in mind. Para matulungan ka na mas maunawaan at para masanay mo rin ang iyong sarili kung paano mo pangangalagaan at ililigtas ang sarili mo, kinakailangan na tandaan mo ang mga sumusunod na sasabihin ko. Okay, may acronym na Be Safe. Ano-ano ba ang ibig sabihin nun, teacher? Una, letter B. Ibig sabihin, be aware. Be aware of the safety rules in all places that you will go. So, kinakailangan alam mo yung mga panuntunang pangkaligtasan sa mga lugar na pupuntahan mo. Kailangan sundin mo ito at kailangan isagawa mo ito. Hindi yung pupunta ka lang sa isang lugar na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Uupo ka lang ba doon? Mamamasyal ka lang ba doon nang hindi mo alam kung paano ang gagawin mo? Kailangan alam mo kung paano ka
magiging ligtas sa lahat ng lugar na iyong ginagalawan. Halimbawa, di ba, nag-swimming ang inyong pamilya. Siyempre, may mga safety rules doon na kailangan mong sundin. Hindi ka dapat mag-dive or tumalon, di ba? Kapag ka mag-i-slide ka, dapat may adult na nakatingin sa'yo. O yung mga ganong bagay na simple lang na rules pero kinakailangan alam mo para ikaw ay magiging ligtas. O di ba sa mga traffic lights din kapag ikaw ay tatawid, kailangan alam mo yung mga ibig sabihin ng kulay sa traffic lights para maging ligtas ka. Nagkakaintindihan ba mga bata? O ganun din kapag kayo ay gumagamit ng computer at ng iba pang gadget. Kinakailangan ay sinasabi ninyo sa inyong mga magulang yung mga website na papasukan ninyo. Bago kayo pumasok sa isang website, ipacheck nyo muna sa inyong mga magulang o sa mga nakakatanda kung ito ay ligtas para sa mga batang kagaya ninyo. So, yun yung letter B. Be aware. Next, letter E. Express your feelings to your trusted adults whenever you have any difficulty or anything that bothers you. So mga bata, pwede niyong ipahayag sa mga pinagkakatiwalaan yung tao o sa mga pinagkakatiwalaan yung nakatatanda ang inyong nararamdaman. So, pwede nyo yung i-share sa kanila kung halimbawa, nakakaramdam kayo na parang ang bigat ng damdamin ninyo, merong bumabagabag sa inyo, sa tuwing kayo ay nahihirapan, maaari ninyong i-share yon sa ibang tao na inyong pinagkakatiwalaan para matulungan kanila kung paano ninyo ma-overcome yung inyong mga nararamdaman. Tandaan ninyo na maaari nyo tong i-share sa mga taong inyong pinagkakatiwalaan. Huwag niyong itago ang inyong nararamdaman. Pwede niyo tong ibahagi sa ibang tao. Ang sunod naman ay S. Say no to things that may harm you. So, tumanggi kayo. Sabihin nyo agad, ayoko, hindi pwede, bawal. Kapag ka, sa tingin ninyo, ang mga bagay ay maaring magdulot sa inyo ng panganib. Tanggihan nyo na agad. Wag na wag nyo nang gagawin. Kung sa tingin nyo hindi ito nakabubuti para sa inyo. Ang sunod ay letter A. Avoid talking to people you don't know, whether it's face-to-face or if you are using any social media account. So, iwasan ninyo yung makipag-usap, makipag-chat, makipag-text, makipagtawagan sa mga taong hindi ninyo kakilala. Kaharap man ninyo ito o kaya sa Facebook, sa Messenger, sa kahit na anong social media account, iwasan ninyo at wag na wag kayong makikipag-usap sa mga taong hindi ninyo kakilala. Ang sunod ay letter F. Follow the instructions given by parents, significant adults, and teachers, especially that we are facing pandemic. So, kinakailangan sundin ninyo yung mga tagubilin ng mga magulang ninyo, ng mga mahalagang tao, mga mahalagang nakatatanda sa paligid ninyo, yung mga teachers ninyo, lahat ng bilin nila sa inyo ay dapat ninyong sinusunod. Lalo na ngayong pandemic, di ba? Yung mga sinasabi nilang mga dapat nyong gawin para iwasan yung magkaroon ng sakit, yung mga personal hygienes, mga safety protocols na sinasabi sa inyo, tandaan ninyo na dapat ninyo itong
sundin. Wag na hindi nyo ito susundin dahil ito rin ay para sa inyo. At lahat po ng tagubilin ng mga nakatatanda sa inyo na makabubuti sa inyo ay dapat ninyong ginagawa at sinusunod. Dahil para din naman ito sa inyong ikabubuti. At ang letter E, ensure that you are allowed by your parents to go out. So siguraduhin nyo na pinapayagan kayo ng inyong mga magulang na lumabas. Lalo na ngayong pandemya, panahon ng pandemya, hindi dapat lumalabas ang mga batang katulad ninyo para hindi kayo na-expose hindi lamang sa COVID-19 kundi sa iba't ibang uri ng sakit. At hindi rin po kayo ma-expose sa mga taong mapagsamantala at hindi rin po at makakaiwas din kayo sa panganib kasi sa loob ng bahay at least kahit papano mas ligtas kayo kesa sa labas ng inyong mga tahanan. At kung talagang lalabas kayo, siguraduhin ninyong alam ng inyong mga magulang o ng inyong mga guardian, ng mga nakakatanda sa inyo na kayo ay lalabas. At ask permission as well if you can have your own social media account but keep the privacy of your personal information. So, kinakailangan din kung halimbawa may mga social media account na kayo, kinakailangan ay huwag niyong ibahagi yung mga personal information ninyo. Kahit na kaninong tao, lalo na sa hindi nyo kilala, huwag niyong ibibigay ang mga personal na impormasyon na may kinalaman sa inyo. Huwag niyong ibigay ang inyong pangalan, ang inyong edad, ang address ninyo, ang contact number ninyo, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa inyo ay huwag ninyong ibabahagi sa ibang tao. Dapat ay nakatago lamang yan, secret nyo lang yan, privacy ninyo yan bilang isang tao. Huwag niyong i-share sa iba dahil maaari nila itong magamit para sa inyong ikapapahamak. Nagkakaintindihan, mga bata? Remember, by practicing these things, you will know how to protect yourself in different situations that you may face, whether at home, in school, or in your community. So, tandaan nyo mga bata na kapag sinanay nyo ang inyong mga sarili na gawin ang mga tagubilin at sinabi ko kanina, malalaman na ninyo kung paano mapoproteksyonan ang inyong mga sarili sa iba't ibang sitwasyon na iyong kahaharapin. Ito man ay sa tahanan, sa paaralan, o sa komunidad. Lahat ng sinabi ko kanina ay maaring makatulong sa inyo kapag ito ay inyong isinagawa. Makakaiwas kayo sa panganib kapag tinandaan ninyo at isinapuso at ginawa ang aking mga sinabi. Naintindihan ba mga bata? O ngayon, kung naintindihan ninyo ang aking sinabi, gawin naman natin ngayon ang You Can Do It activity. Ang gagawin po ay kokopyahin nyo ang table na nasa ibaba at pagkatapos, isusulat nyo lang ang iba't ibang paraan kung paano ninyo poproteksyonan ang inyong sarili, kung paano nyo poprotektahan ang inyong mga sarili sa iba't ibang sitwasyon. So, ito yung table na inyong kokopyahin. O, sa bahay. O, paano nyo daw mapoproteksyonan ang inyong sarili sa inyong tahanan? O, pwede mong ilagay dyan. Ilalak ko po ang pinto ng aming tahanan at hindi po ako magpapapasok ng mga hindi ko kakilala. O, lahat ng mga bagay na maaaring makatulong sa iyo para makaiwas sa panganib kapag ikaw ay nasa tahanan, ilalagay mo po yan dito sa at home. O ngayon, dito naman sa at school. O ano naman ang gagawin mo para maproteksyonan ang sarili mo laban sa panganib kapag ikaw ay nasa paaralan? O pwede mo diyang ilagay
Sasabihin ko po sa guro ko ang aking mga nararamdaman at kung mayroong nananakot sa akin sa paaralan. O pwede mong ilagay dyan. O pwede rin sabihin mo dyan na magpapatulong po ako, magpapahatid po ako sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid na nakakatanda pagpapasok ako sa paaralan. O ano yun sa tingin ninyo yung mga maaaring makatulong sa inyo para maging safe kayo sa paaralan ay ilalagay nyo rin po dito sa at school. Ngayon, dito naman sa in my community, o paano naman kayo magiging ligtas sa inyong pamayanan? O pwede mong ilagay dyan, magsusuot po ako ng face mask sa tuwing ako ay lumalabas. Hindi po ako makikipag-usap sa mga taong hindi ko kakilala. O ano pa? O, pwede mo rin diyang ilagay, ipapractice ko po ang social distancing. O, ano pa yung mga sa tingin ninyo makakatulong sa inyo para maging safe kayo sa community na inyong tinitirhan? Ilalagay nyo rin po yan dito sa in my community. O, ngayon, sa in social media, paano kayo magiging ligtas sa mga social media account ninyo? O pwede nyo ilagay dyan, hindi po ako makikipag-chat sa mga taong hindi ko kakilala. Hindi po ako papasok sa mga website na hindi ko alam. Sasabihin ko po muna kila mama bago ako pumasok sa mga iba't ibang website. Hindi ko ibibigay ang impormasyon ko sa ibang tao. Lahat ng sa tingin ninyo maaaring makatulong sa inyo para maproteksyonan ang inyong sarili sa isang social media ay ilalagay nyo rin po dito. Kaya nagkakaintindihan mga bata? Nasusundan ba ang sinasabi ni teacher? Okay, magaling. Ngayon, dito na tayo sa what I have learned. Write the things that you have learned on a piece of paper by completing the following statement. So, isusulat nyo lang po yung inyong natutunan, lalo na doon sa keep in mind na ating pinag-aralan kanina upang mabuo ang pangungusap na nasa ibaba. So, una, I say no when blank. Tuwing kailan ba dapat magsabi ng no? Ayoko, hindi pwede. Yun ang ilalagay mo dito sa number 1. Sa number 2, I express my feelings if blank. Tuwing kailan naman natin kinakailangang ihayag ang ating mga damdamin. Yun ang ilalagay nyo sa number 2. Sa number 3, I follow instructions because blank. Bakit kinakailangan yung sumunod sa mga panuto, sa mga alituntunin, sa mga instructions na binibigay ninyo or binibigay sa inyo? Yun ang ilalagay nyo sa number 3. At sa number 4, I ensure privacy to blank. Bakit? Ano yung kinakailangan nyo ng privacy? Bakit kinakailangan nyo siguraduhin ang inyong privacy? Privacy ba saan ang kinakailangan nyong pangalagaan? Yun ang ilalagay nyo dito sa number 4. Tingnan natin ha, para matulungan ko kayo. I say no when, anong sagot ninyo? Okay, when things may harm you. Or I say no when things are harmful, when the situations are in danger. Number 2, I express my feelings if anything bothers me, if I am in difficult situation, if I need to share it with my trusted adults or a trusted person. Pangatlo,
I follow instructions because it is for my own good. It is for my safety. Because I need to avoid danger. O, pwede niyong ilagay dyan. Number 4, I ensure privacy to my personal information. O, ngayon, dito naman tayo sa share your thoughts and feelings. Ang gagawin nyo lang mga bata ay isusulat nyo sa isang papel kung paano ninyo pangangalagaan o poproteksyonan ang inyong sarili o kung paano kayo magiging ligtas ngayong panahon ng pandemya. Ulitin ko, ang ilalagay nyo lang po ay sasagutan nyo ang bahaging ito kung paano magiging ligtas at protektado ang mga bata kagaya ninyo ngayong panahon ng pandemya. O, lagay mo lang dyan. Ngayong panahon ng pandemya, magiging ligtas at protektado ako kapag ilagay mo yung mga dapat mong gawin. Yung mga safety protocols, yung mga itinuro sa inyo para makaligtas kayo sa COVID-19. O, yun lang po ang ilalagay nyo dyan. Gagawin nyo lang na patalata. At pag natapos nyo yan, binabati ko kayo mga bata dahil natapos nyo na naman ang Module 7 sa ikatlong markahan ng inyong module sa homeroom guidance. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye!